Magandang oras sa inyong lahat mga kababayan, magandang araw, umaga, hapon sa inyong lahat. Kung nasan man kayo ngayon. This is Lan from the hashtag Walk with Lan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang oras, no? Lalo na sa ating mga masigasig at masisipag na mga OFWs dyan sa Middle East, Europe at Asia. At syempre Middle East is part of Asia, no? At syempre sa ating mga Gen Z nating mga viewers na hindi basta-basta naniniwala sa TikTok clips lang. Today is April 23, 2026. And boy, do we have a story for you? Ay, nako, akala nyo blockbuster na yung pasabog ni Senador Antonio Trillanes kahapon? Well, it turns out, hindi film lang pala na walang budget ang plot. Let's be real, Former Senator Trillanes is known for his folders. Pero bakit sa hearing ng House Committee on Justice, parang recycled paper ang laman? He claimed over 181 million pesos linked to VP Sara Duterte. But here's the kicker. When asked for the specific nexus or proof of illegality, biglang suspicious na lang ang term. Suspicious is not evidence, guys. It's a feeling. Since when did we base laws on feelings? Siyempre hindi, 'di ba? Feelings and emotions, hindi naman ganoon. Okay. Ngayon si Congressman Isidro Ungab, alam nyo, itong si Congressman Ungab, hindi lang basta mambabatas yan, budget expert ito. Dati, in the past, naging appropriations chairperson ito, no? He effectively grilled the AMLC representatives. Tinanong niya, bakit ngayon lang? At bakit puro covered transactions na legal naman talaga ang isinasama sa report? Durog ang AMLC, they admitted that covered transaction don't automatically mean money laundering. In short, ginamit lang ang numbers para magmukhang malaki ang headline. Ngayon, si VP Sara is currently on an official leave of absence abroad. And her detractors are using that to say she's escaping. Pero wait, she has travel authority from Malacanang. Nag-announce nga Malacanang, di ba? Why attack the person when you can't prove the case? Intellectual tayo rito. Let's look at the timing. 2026 na. Malapit na ang 2028. Next year po, October 2027, magpa-file na yung mga yan. So pinipilit po talaga nila na ma-disqualify si VP Sara Duterte. This isn't about justice. It's about the survey rankings, mga kaibigan. Ngayon, para sa ating mga kababayan sa labas ng bansa, alam nyo, ang hirap kumita ng pera. Diba? Kaya pag nakakarinig kayo ng bilyong-bilyong na issue, naturally, nagagalit tayo. Di po ba? Pero wag tayong magpapadala sa clickbait titles ng mainstream media. Let's analyze the documents. If the AMLC had a solid case, bakit wala pang freeze order after 20 years of suspicious activity? Logic, di ba, mga kaibigan? Kaya po ganun ng mga natin no? Ayun. Siyempre, ano po natin ng mahusay, no? Kapanipaniwala ba si Senator Trillanes o hindi? Sumagot po kayo dyan. Parang hindi naman po, di po ba? Napaka talaga no? Ngayon, ito, ginagawa natin to para sa katotohanan. Talagang parang teleserye dyan sa batasan, nagkakamali kayo. Akala ng marami, checkmate na si VP Sara Duterte matapos ang pasabog ni dating Senator Antonio Trillanes IV tungkol sa mahigit 100 milyong piso na manager's check. Pero teka lang, mukhang ang bala ni Trillanes sumablay. Bakit? Dahil sa gitna ng initan, lumutang ang mga totoong kakampi ng katotohanan at ang AMLC ayun nadurog sa talino ni Congressman Isidro Ungab. Okay, balikan natin ang eksena. Kapi po tayo. Trillanes presented his folders again. Sabi niya, galing daw kay Samuel Sami Uy. Ang pera, wow talaga. Sino yung Sami Uy? Pero cinematic, di ba? Pero alam nyo, sa mundo ng batas, hindi sapat ang daw.
When the hearing progressed, we saw the cracks. Trillanes is an expert in optics, pero dito sa 2026 impeachment hearings, ang mga kabataan at OFWs hindi na basta-basta nadadaan sa PowerPoint. Ang tanong ng marami, kung 2014 pa pala ang mga transactions na ito, bakit ngayon lang? At bakit ang AMLC parang nag-aalinlangan ng tinatanong na ni Congressman Ungab? No? Dito tayo sa highlight, no? Congressman Isidro Ungab, the budget wizard of Davao, showed everyone how it's done. Noong tinanong niya ang AMLC about covered transactions versus suspicious transactions, doon tayo natawa. Guys, let's educate ourselves. Isang best find sa Shopee o Lazada ang common sense. Covered transaction, lahat ng lampas 500,000 ay nire-report yan automatic. Hindi ibig sabihin ay illegal. Tama, ano ba? Kunwari, nag-ano ka sa Pag-ibig, MP2 ng 500,000. Ibig sabihin ba, illegal yon? Di ba? Naiipon eh. Tapos bigla mong withdraw. Di ba? Dineposito mo. Ano yun? Free na flag po yun. Parang red flag, kumbaga. Pero, hindi naman illegal yun. Inipon mo ng mga ilang taon eh, di ba? Okay, suspicious transactions, ha? Ito, yung may amoy na krimen. Ang ginawa ng AMLC, hinalo-halo ang numbers para magmukhang bilyon-bilyon. Pero sa pagtatanong ni Ungab, umamin ang AMLC representative, marami sa mga ito ay normal business movements lang. Durog, di ba? Katulad ng mga tao, di ba? Mga thousand lang, akala mo, tapos pag naipon, consolidated, milyon, akala mo, madami ng pera. Hindi pala, di ba? Ito yung mga amoy ng krimen. No? Ang ginawa ng AMLC, hinalo-halong numbers para magmukhang bilyon-bilyon. Pero sa pagtatanong ni Ungab, umamin, no? Talagang walang ganun, no? So marami sa ito ay mga normal business movements lang. Durog, no? Ang script ni Trillanes na drug lord money, biglang naging bank movements na lang. Ay, nako. Bago tayo magpatuloy sa deep dive, sandali lang mga kababayan, ha? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. At syempre para sa ating mga kawok na laging puyat sa balita, check nyo ang link sa description, ha? Meron tayong mga insulated water flask para manatiling malamig ang ulo nyo sa gitna ng mainit na balita. At ang noise cancelling headphones, ha? Para hindi nyo marinig ang mga ingay na walang basihan. Sa kabila ng panggigipit, VP Sara is finding allies not just in Congress but in the people. Bakit? Dahil nakikita ng publiko na selective justice ang nangyayari. No? Kahapon, hinarang ng House Committee ang pagbubukas ng tax records ni VP Sara at Attorney Mans Carpio. Bakit? Dahil ayon sa BIR, kailangan itong gawin sa executive session para sumunod sa batas. Hindi ito ang sinasabi ng mainstream media, no? VP Sara is following the process. Habang ang iba ay nag-iingay sa labas, siya ay nananatiling kalmado. Intellectual move right, no? Sa mga OFWs natin, alam nyo ang feeling ng pinagkakaisahan. Ganito ang nakikita natin ngayon. But with people like Ungab standing up, the Davao Black is showing that they won't be bullied by scripted allegations. Okay, lahat ng ito, ang ingay ni Trillanes, ang pilit ng AMLC reports, lahat ito ay papunta sa 2028. This is the long game, folks. Pero ang tanong, kakagat ba ang sambayanang Pilipino sa recycled scripts? Huwag kalimutang i-check ang ating smartwatch affiliate link sa baba, no? Para itatag po natin yan, para ma-monitor ang heart rate nyo, baka ma-high blood kayo sa mga susunod na hearing. Maraming salamat sa pakikinig sa ilang mga minuto nating talakayan. Be critical, stay informed, and always choose the truth over the script. I'm your host for #WalkWithLan. Kita-kits sa susunod na laban, mabuhay ang Pilipinas.